Bago ka mag-alaga ng hayop, kambing, baboy, manok, or ano pa, baka, kailangan mayroon ka ng good source of feeding material. Natigil po yung supply ng Madre de Agua, nagbumelo pa ulit tayo. Pero ngayon, pabuelo na ulit tayo, madami na ulit tayo Madre de Agua. So ano na lang, propagation, continuous propagation na lang po. And then itong Napier grass din, continuous propagation. And sigurado po, hindi po tayo magkakaroon ng problema sa pagkain ng ating mga alaga. Mapakambing man, baboy, manok, pwede rin pala. Manok mga kabokals, pwede rin pong isupplement siya. Kasi nga, as long as na silage po siya, kasi malambot na po eh. Pag na silage po siya, and then pinong-pino kasi yung chopper natin kung mag-chop, pwede po sa manok. Tatanggapin po ng manok yan mga kabokals. Hinahalo naman natin sa feeds yan. So, di ba? Hello mga kabokals, isang maulan na araw. Maulan mga kabokals. May low pressure. Araw ng Biyernes, maulan. So ayan, dito tayo sa tapat ng isang lote ni Sir June, dito sa may baba, kahiliran ni Andrew. Lilinisin ko yung isang portion kasi meron tayong nakuhang mga binhi ng giant napier. May nakuha tayo kaninang mga giant napier, pinakain na sa mga kambing. Tapos kinuha ko yung mga binhi. So yun, tatanim ko dito sa isang portion. Although hindi natin malilinisan lahat kasi ano, paulan na naman. Pero may tanim ko lang yung binhi. And ito, makita natin yung loob mga kabokals. Medyo masukal na pero ang ganda ng tubo ng mga napier natin. Pakita ko muna. Kala ko sini umahan eh. Ha? Kala ko si Kendrick eh. Tatanim ako eh. Napier. Nakakuha ko ng binhi. Papakain ka na? Oo. Kaya pala nag-iingay na eh. Yan. Kinire ko muna ano. Inuna ko muna itong entrada kasi para madaling pumasok. Ito, ayan. Shoutout kay Sir June. From Norway. Gaganda ng tubo ng ating mga napier oh. Kaya lang, hindi pa nga natin naasikaso. Pero yan, lilinisin ko na. So, gaskatiri ko muna siguro itong portion na to. Itong portion na ito. Hindi, kahit dito, ito to. Para maitanim lang natin yung nakuha natin mga bagong binhi. Kaya parang nagbabagsakan na. Parang nagbabagsakan ito. Kailangan talagang malinis mga kabokals. Pero yun, ito muna para maitanim lang natin.
Ayan. So na-clear na itong kapiraso. Itong entrada mga kabokals para madali din yung pagpasok. So mula sa gate niya, yan ang inuna natin. Ayan. Kasi hindi po lahat nung nung pinatanim ko kay Alfred dati na giant napier, hindi lahat tumubo. Kaya ayan may mga bakante. Pero ayan yung mga tinanim namin. Yung dun sa dulo ako nagtanim, ito si banda rito si Alfred na. Ito may mga space pa rito. So ang plano ko nga dito, sabi naman ni Sir Jun kasi, pwede ko nga raw taniman ng napier grass hanggat hindi pa niya ginagamit yung lote niya. So ayan, maraming salamat Sir Jun kung nanonood ka. Yan, Sir Jun from Norway. Ito, yung nakuha kong binhi, itatanim ko rito. Ihilera natin ganyan, tapos dito, dyan. Tapos, tutuloy ko rin yan. Baka bukas, kung maulan kasi mga kabukals naubusan pa ako gasolina. Naubusan ako gasolina. Dapat hanggang dun hanggang dun yung lilinisin ko sa dulo natuyot Hindi pa ako nakabili kasi maulan hindi makaahon si Raptor. Maulan, so hindi pa ako nakabili gasolina. Pero at least ito, maitatanim na natin yung binhi. So yan, tara mga kabokals, tanim muna natin para karagdagang pananim sa ating mga napier. Ito mga kabokals, hindi lang pang kambing, hindi lang pang baka, pang baboy din ang paggagamitan natin yan. Kasi yan, isa silage ko din yan, and then pwede rin natin gamitin sa ating mga baboy. So Madre de Agua, napier grass combine, di ba? Okay, so alright. So tara, magtanim na tayo. Yan mga kabukal. So ito ito mga kabukal yung ating binhi ng napier, giant napier grass pakchong. Pakchong ba yun? Basta yung napier, giant napier grass. Hindi ito yung native kasi may native tayo maliliit yun. Saka matinik. Marami siyang balahibo. Ito hindi. Siya. Mataba. Sadya ko hinabaan mga kabukal. Sadya ko hinabaan para madali siya makita sa oras ng paglilinis. And then ito alagaan na sa dilig kasi ngayon lang naman nag-uulan yung mga nakaraang araw mainit na So pagka mainit magdidilig tayo para sigurado mabuhay. Tanim natin, tutusok-tusok ko. Sakto mga kabukals, malambot yung lupa. Ihilera ko para maganda tignan. Nakahilera. Gamit natin bareta mga kabukals para talagang tusok na tusok. Tumpok-tumpok din gagawin ko. Katulad nito, tumpok-tumpok. Para tapos saka natin kakalat pagka pag marami na tayong binhi talaga. Kakalat natin yan. Yan. Mga kabukals. Patusok kong gagawin ko. Yung iba pahiga. Yung ginawa ni Alfred pahiga Kaya lang dami namatay. Mas maganda kasi patusok. Para yung ilalim niya moist kahit di masyadong maulan. Natin na konti para matabunan. Yun. Ito. Kita nyo ba? Lalak.
Sakto, umulan. Basa yung lupa. Kasi ito pagugulangin ko pa ito mga kabukals. Hindi pa natin ano yan. Hindi pa natin na-harvested, pagugulangin ko. Para makuhaan ang binhi. Paparami tayo ng ano, napier. Yan. Hindi ko dinikit sa bakod. May distansya mula sa bakod. Lahat yan may distansya yan mula sa bakod. Para may daanan sa gilid. Parang yung sa Madre de Agua mga kabokals. Yung kaya tunin pa. May distansya sa bakod para sa paikot may daanan. Yan. Dapat may tali kaya lang madalian eh. Tansyahan na lang. Kaya lang paano pagduling ano? pagduling ano, balik ko. Dapat Madre de Agua tatanim ko. Kaya lang ano, na-tsempo ako nga ito, nakakuha tayo ng binhi ng napier. Ito muna. Bukas na tayo magtatanim ng ano, Madre de Agua. Ang ganda rin nagkaganito kasi para yung lupa sa ilalim mo. Tataba oh, mga kabokals. Taba, parang tubo. Parang tubo.
Yan na mga kabokals. Ang ating mga bagong tanim na Napier grass. Dami na natin Napier grass, oh, kaya lang yan, lilinisan ko pa yan. Hindi ko pa kasi harvestin yan mga kabokals kasi kukunan natin ng binhi yung mga yan. Kaya hindi ko pa pwedeng harvestin. Kaya gagawin natin dyan, lilinisin natin. Ano yun? Daga. Daga ba? Oh, daga mga kabokals. Akala ko ahas. Gumagalaw yung bush eh. Akala ko ahas. Wow, lastik na yan. Daga pala. So yan, lilinisin pa natin yan. Yung mga nakatumba na tatayo natin. Madali lang yan kasi tatalian mo yan. Bubugkusin mo sila. Ibubugkus mo sila. Tatayo yan. Tapos lilinisan natin yung paligid. Ganyan gagawin natin sa mga bumagsak na yan. Ayan. So ito. Karagdagan yan. Pupunuin pa natin yan mga kabokals. Yan ang ating target dito. Pupunuin natin ng Napier grass. Yan naman ang sabi ni Sir Jun eh. Pwede ko na naman daw taniman ng Napier grass to eh. Kasi ito mga kabukals, yun nga, hindi lang po ito pang kambing, hindi lang pang baka, pambaboy din po yan. Pwede po sa baboy yan, lalo na kayo sa silage po tayo. Pwede po i-silage yan. Maganda kasi sa chopper natin, pino siya kung mag-chop. Kaya ito, pag chinap natin ito, pwede po sa baboy kasi pino po siya. And then, ano natin siya, isa-silage natin siya, so mas lalambot pa siya. Pwede po sa baboy yan. So, yun. Another source of natural food para sa ating mga alagang baboy. And then syempre sa kambing din. Sa kambing. And then eventually kay Milky, pagka marami na talaga tayong nasa silage, pati si Milky, pakakainin na natin ng mga silage. Madre de agua at saka Napier grass. Yung dalawa na yan mga kabokals, pag pinag-combine mo yan, Madre de agua saka itong Napier grass, maganda na pong sustansya ang makukuha nila dyan. Talagang yun lang po pwede na. Tapos meron na po tayong extender na darak sa palay or darak sa mais. Konting-konti lang, extender lang mga kabokals. Pero ang main talaga na pakain natin is itong Napier grass at saka yung Madre de agua. So, di ba? So, sisipagan lang po natin and then magma-mass production po tayo. Ganun din po yung Madre de agua. Yun nga, dapat nakaschedule ako sa Madre de agua ngayon magtatanim kasi pupunuin na po natin yung ating area ng Madre de agua. And yung kay Ate Ninfa rin, lilinisin ko pa rin yun para maayos natin yung mga Madre de agua doon. Kaya lang yun nga, nakakuha ako ng mga binhi. Ito po yan, ganyan po yan. Parehas lang pong lahi. Isa lang po pinanggalingan kay Alfred. So ito, kaya ganyan po, tumpok-tumpok, ganyan po maging kalalabasan yan. Ayan o, tumpok-tumpok sila. Yan, ganyan pong kalalabasan yan. Kaya 4 ang ginawa ko sa isang butas. Ito, yung mga, kasi meron pang hindi mga nabuhayan dyan, sisiksikan natin yan. Para ganito po magiging itsura niya. Ganito, ang agwat niya, ang spacing niya. Ayusin ko pa yan para maganda rin tignan. Tapos makakadaan yung grass cutter natin in between, ganyan. So yun, mga kabokals. So yan, pahapon na naman, alas 5 pasado pero padilim na naman. Kaya mga kabokals, yan po ating naging activity for today. So magtanim tayo na magtanim. Sabi nga, bago ka mag-alaga ng hayop, kambing, baboy, manok, or baka, kailangan mayroon ka ng good source of feeding material. So yun, isa po yun sa naging laps ko. Well, kasi naglipat naman tayo, di ba? So understandable naman yun. Doon naman sa old area natin, marami tayong tanim na Madre de agua. So yun po naging problema ko rito, gawa nung naglipat nga po tayo, na natigil po yung supply ng Madre de agua, nagbumelo pa ulit tayo. Pero ngayon, pabuelo na ulit tayo, madami na ulit tayo Madre de agua. So ano na lang, continuous propagation na lang po. And then itong Napier grass din, continuous propagation. And sigurado po hindi po tayo magkakaroon ng problema sa pagkain ng ating mga alaga, mapakambing man, baboy, manok, pwede rin pala. Manok mga kabokals, pwede rin pong isupplement siya kasi nga as long as na silage po siya, kasi malambot na po pag na silage po siya and then pinong-pino kasi yung chopper natin kung mag-chop. Pwede po sa manok, tatanggapin po ng manok yan mga kabokals. Hinahalo naman natin sa feed yan. So di ba? Kambing, saka si Milky, sila po makikinabang yan. And then syempre tayo din kasi hindi na tayo kailangan bumili ng masyadong feeding materials katulad ng darak. Very minimal na lang po yung feeds. Very minimal po ang gamit natin yun. Kasi nga yan pararamihin natin yung mga kabokals together with our
Madre de Agua. Yan. Ayan mga kabokals. So yan, hindi po huli ang lahat mga kabokals. Hanggat meron po tayong lakas na maibubuhos, hindi po huli. So kung kayo man ay hindi nakapag-umpisa, baliktad ang pinag-umpisahan nyo, let's say naghayop ka agad kayo, wala kayong source ng na ganitong klase pakain, pwede pa ihabol yan mga kabokals, basta sipag lang. So ito nga, medyo naghahabol tayo pero nandiyan na tayo. Ayan o, marami na. And maraming salamat din po syempre sa ating mga subscriber, viewer na nagpapahiram po ng lote nila. Katulad ni Sir June, nagpapahiram, si Ate Ninfa. Ayan, so maraming salamat. At meron po tayong mga kaibigan na tumutulong din sa atin. Syempre kailangan nating pag-igihan pa para po hindi po mabaliwala kanilang pagtulong sa atin. Ayan. So hanggang dito na lang mga kabokal. So ang lesson natin, magtanim ng mga alternatibong pagkain para sa ating mga alaga, para po tayo kumita at para po tayo ay hindi mahirapan at ang bulsa natin ay hindi mabutas. Ayan, at tuloy-tuloy po ang kita basta meron po tayong libreng mga pagkain. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga solid kabokals. Maraming salamat syempre sa ating kaibigan po Sir Boyet. Sir, thank you so much. So muli, ito yung kabokals farmer, kasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos, siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!